Naragtog mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa oras na ito na dinala po ninyo, O Diyos, kami, Panginoon, dito po sa inyong bahay, dalanginan. At patuloy na dalangin po namin, O Diyos, na may taas po kayo sa lahat ng mga gagawin po namin, O God, sa lugar po na ito. At maging sa inyo pong salita, dalangin po namin na manguna po kayo at magturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At we acknowledge, Lord, na ang bawat isa sa amin ay kulang, O God, sa kaalaman. Kung kayo patuloy, dalangin po namin na patuloy po kayo, O Diyos, ng magturo, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa gabi po na ito. Itinataas po namin, O God, ang inyong pangalan at patuloy na hinihingi, O Diyos, ang kapatawaran, Panginoon, nagagaling sa inyo, ang paglilinis, Panginoon, nagagaling sa inyo, upang ang inyong pong mga salita ay tunay, O Diyos, na makapasok, Panginoon, sa amin pong mga buhay, O God. At dinadakila ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa gabi po na ito. Bless your word, O God, as we hear it, Panginoon, mula sa inyong salita. In Jesus' name, Amen. So, ito po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesus. At patuloy nating tinitignan yung kwento, di ba, ng kanya pong buhay, magmula nung siya po ay sinilang, magmula nung siya po ay nagminister sa kanyang mga ministry, di ba, ay tinignan po natin, maging yung kanya pong pagtuturo. At wala tayong ibang nakita, di ba, sa Panginoong Jesus, maliban doon po sa kanyang doon sa kanyang pagsunod sa Ama. At binigyan po niya tayo, di ba, ng talagang magandang halimbawa, kung paano po sumunod sa ating pong Diyos, or sa Diyos Ama. At ang amaze, di ba, sa buhay po ng Lord ay sa dinami-dami, di ba, ng kanya pong ginawang mabuti, sa dinami-dami ng kanya pong mga pinagaling, sa dinami-dami ng kanya pong mga tinulungan, sa dinami-dami ng kanyang winika at sinalita, itinuro, di ba, patungkol sa kingdom ng ating pong Diyos, or doon sa kanya pong kingdom, ay patuloy pa rin, di ba, na may mga tao na hindi po naniniwala sa kanya, nagpa-plot sa kanya, di ba, ng masama. Ibibetray siya ng one of his disciple, na walang iba kung hindi si Judas, na taga Krayot, malapit lang po sa lugar na kinaroroonan po natin. At tignan natin, mga kapatid, itong verse 36 ng chapter 26, Matthew chapter 26, verse 36. Dito po tayo mag-start. Kasi most of our lessons or studies ay nakafocus doon po sa cross. Nakafocus tayo doon sa ginawa ng Panginoon, nakafocus yung lahat, yung karamihan sa mga pag-aaral sa cross. Pero sa gabi po na ito, ay titignan po natin kung ano po ang nangyari doon po sa Gethsemane. Doon sa Gethsemane, na kung saan ay binigyan title ng mga Bible po natin, ang sinabi po dito ay nanalangin si Jesus sa Gethsemane. At ito rin po ay sinulat ni Mark, at isinulat din po ito ni Lucas. Sino po sa inyo yung hindi pa nakarating sa Gethsemane? Yan. Mga ilang beses na po kayong nakarating doon, sa Gethsemane. And every time na pumupunta po tayo doon, naalala po natin yung
yung pinaka rason, 'di ba, ng lahat ng mga nangyari sa lugar na 'yon, sa kapanahunan ng Panginoong Jesus. Ang tanging witness na nandoon ay yung mga olives, 'di ba? Na talagang ang lalaki na nila, at nakikita po natin na yung mga puno, 'di ba, ng mga olibo, nagsisignify po doon kung ilang taon na sila. No, kung ikakat po 'yon, may mga ring-ring doon sa loob ng puno or ng kahoy, na yun po yung magsasabi kung ilang taon na yung naitanim, 'di ba, sa area po na iyon. So anong ginawa ni Jesus? Ito ay very familiar, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, kung ano po yung kanyang ginawa sa Gethsemane. At sabi dito ay nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Alam natin, 'di ba, na ang Lord, wala siyang permanenteng tahanan. Kaya nga may pagkakataon na sa ministry niya, sabi niya doon sa isang disciple, doon sa gustong sumunod sa Panginoon, na yung anak ng tao wala man lang mapagsilungan, 'di ba, ng kanyang ulo or ng kanyang katawan. So tinitest niya, 'di ba, yung isang disciple noon sa mga oras po na iyon. At sa tuwing pumupunta siya sa Jerusalem, alam po natin na kung hindi siya pupunta doon sa kanyang mga kaibigan, makikituloy doon sa kanyang mga kaibigan, mahirap kasi yung lagi na lang nakikituloy din. Di ba? Medyo parang nakakahiya din yon. At hindi lang naman siya. Di ba, yung makikituloy doon kina Lazarus, kina Mary at saka kina Martha sa Bethany, kundi marami siyang mga kasama. Napakarami po nila lagi, 'di ba, na naglalakad. Hindi lang yung mga 12 disciples yung kasama, kundi marami pang mga tao yung sumusunod, 'di ba, sa Panginoon. And he prefer na pumunta at magpalipas ng gabi doon po sa Garden of Gethsemane. So at least doon ay panatag sila kasi it is a garden. Napakaganda naman talagang mag-rest, 'di ba, sa garden, sa anumang klase. Sino po sa inyo yung may garden? Sa kanilang tahanan, yung mga plantito at mga plantita, ay nakakatulong po ito talaga sa tahanan, nagbibigay ng fresh na air, and at the same time ay hindi daw mainit ang isang bahay na maraming halaman na nakapaligid, Kasi may pag-aaral na ginawa na maraming mga tanim yung inilagay doon sa tahanan at napaka-fresh ng kanilang ng kanilang tahanan. Pero trinay din na tinanggal yung lahat, uminit, napakainit daw ng walang mga pananim. So he preferred to be in that garden. Especially sa mga oras po na ito, na kung saan ay alam po ng Panginoong Jesus na malapit na po siyang ipako, 'di ba, sa cross ng Calvary. At maintindihan natin bakit ba nananalangin yung isang tao. Maintindihan natin na ang Panginoong Jesus lagi siyang nagde-demonstrate kung ano yung dapat gawin, especially sa mga disciples na laging nakatingin, 'di ba, sa kanya. Bakit ba tayo nananalangin? Bakit ba mananalangin ang Panginoong Jesus? Bakit binigyang diin ng Matthew 26 na ang Panginoong Jesus, hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na pumunta siya sa garden ng Gethsemane, pero binigyang diin, 'di ba, yung kanyang pananalangin, sapagkat sa oras na ito ay magkakaroon, 'di ba, ng magkakaroon ng yung fulfillment, 'di ba, ng kanyang pagparito. So sabi dito, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. So it is a blessing for us, mga kapatid, 'di ba, na yung mga lugar na ito is nakita natin, napuntahan natin, nakita natin kung paano puntahan yung lugar na yon, sa pamamagitan ng ating mga paglalakad na ginagawa. At once in a lifetime, 'di ba, ng ating Panginoong Jesus, ay pumunta po siya sa lugar na ito. At meron siyang mga isinama, sabi dito, sinabi niya sa kanila,
dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Pero before that, di ba napag-aralan natin from the previous na mga chapter or na mga naituro po sa atin, sinabi na ni Jesus sa mga disciples, di ba na sa araw na, sa oras na ito, lahat kayo magkanya-kanyang takbo. Iiwan ninyo ako. At sinabi ng mga disciples, hindi mangyayari yon. Si Peter, sinabi niya, kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. No? Hindi kita iiwanan. At sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus na bago pa tumilaok yung manok sa oras ng 3:00, makatlong beses mo na akong itinatwa. So, yung pagpunta po nila dito po sa Garden of Gethsemane, sabi ni Jesus, mananalangin ako doon. No, mananalangin ako sa dako roon. So what are we going to what are the disciples supposed to do in this hour? In this hour na sinabi ni Jesus, mananalangin siya. So supposed to be itong mga disciples ay mananalangin din. Kasi ganun po yung ginagawa ng kanilang leader. At sabi dito, tingnan natin kung ano yung kanilang gagawin. Pero alam na natin kung ano mangyayari, di ba? Sabi dito, 37, Ngunit isinama niya, hindi yung lahat ng mga disciples ay isinama, at isinama lang niya ay si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Sino yung mga yon? Si James at saka si John. No? So si James, si John, si Peter, at sila po yung mga leader. Sila yung mga leader, yung mga pangunahing mga leader, ng mga leaders ng mga disciples. So supposed to be, sinama sila ng Lord doon, tignan kung ano yung gagawin ng Panginoon, makipanalangin, di ba, sa Lord, kasi pinagbigay alam na sa kanila ng Lord na sa gabi na ito ay iiwan ninyo akong lahat. So kung itong mga disciples na ito ay makita po natin, di ba na ganun po nila binigyan halaga or bibigyang halaga yung mga yung warning na narinig po nila sa Panginoong Hesus. Magbabantay supposed to be sila. Di ba? Magbabantay sila. At titignan natin, sabi dito, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Nagsimulang, sabi dito, mabagabag, maghirap ang kanyang kalooban. So, grabe yung sorrow. In short, very sorrowful. Di ba yung ating Panginoon, no? Grabe yung kanyang sorrow. Grabe yung kanyang kabagabagan. Grabe yung kanyang paghihirap. Di ba ng kanyang kalooban? Bakit? Kasi alam niya kung ano yung mangyayari sa gabi na iyon. Iiwan siya ng kanyang mga disciples. Walang mag-i-stand doon sa kanyang tabi. Magsisitakbuhan sila. No, walang susuporta, 'di ba, sa kanya sa gabi na ito. At hindi lang 'yun yung dahilan kung bakit nababagabag, 'di ba, yung kalooban ng Panginoon, kundi alam niya yung rejection ng mga tao. Alam niya yung kapupuntahan, di ba, ng mga tao na hindi po makikinig sa kanya or hindi maniniwala doon po sa mensahe niya about the kingdom, no. Maraming kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, di ba, mga kapatid, marami yung kalungkutan, marami yung paghihirap na dinaranas natin, di ba, sa mundo na ito. No, ganun din po ang Lord, no? Walang hustisya na ibibigay sa kanya. Diba? Nandyan yung rejection, nandyan na iiwanan siya ng kanyang mga disciples, no? Nandyan na itong mga iiwanan niyang mga disciples ay hindi pa talaga sila matibay, no? Hindi pa sila talaga nagsiseryoso sa kanila pong pagkatawag sa Lord. At isa pa sa nakakalungkot sa Lord ay yung kasalanan, di ba, na kanya pong iki-carry, no,
yung kasalanan na kanya pong dadalhin, yung kanyang bagkatin, ano ba sa Tagalog ang bagkatin? Yung kanyang bubuhatin, bubuhatin. Sumasagot si Pastora, alam niya, yung kanyang bubuhatin, sa kanya pong buhay. So we see in the Garden of Gethsemane, a very sorrowful, isang malungkot na Savior. Or isang malungkot na tao sa kanyang pagdadaanan. Sa kanyang pagdadaanan. Kasi hindi kayang i-contain ng Panginoong Jesus, di ba, yung mawawalay siya sa Ama nang dahil sa kasalanan. Dahil lahat ng kasalanan ay naghihiwalay, di ba, sa tao at sa Diyos. Yung talagang, alam mo yan, yung mabablock out yung buhay ng Panginoong Jesus nang dahil doon po sa kanyang pag-carry sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pero tignan natin, mga kapatid, as we see ito kung very sorrowful na Lord natin. Kaya sabi niya dito po sa mga disciples, sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Nasubukan na po ba nating malungkot? Diba? Yung lungkot ka talaga. Diba? Ang sakit ng dibdib mo, na para bang talagang hinang-hina ka. Si Jesus hindi lang ganon yung kanyang nararamdaman. Sobrang lungkot. Sabi niya dito, ako'y halos mamatay. Halos mamatay na siya doon sa kanyang nararamdaman, sa tindi ng kanyang kalungkutan. For the period of 3 years, na ginawa po niya yung lahat, di ba, ng kanyang gawain. Ginawa niya yung kanyang ministry without resting. Alam mo yon, yung talagang grabe yung tao na laging lumalapit sa Panginoon. Alay lakad sila sa kapanahonan na iyon. May mga panahon na natutulog siya, di ba, ginigising po siya dahil sa dami ng mga gagawin, sa dami ng mga tao, di ba, na nais po niyang nais nila, di ba, yung kanya pong serbisyo. At nabanggit natin kanina na ang nagpapalungkot sa Panginoong Jesus ay kung paano itrato, di ba, ng mga religious leaders ang templo. Nakita natin kung paano po nila kung paano ng Panginoong Jesus minamahal ang templo, di ba, ng Panginoon. Pero itong mga religious leaders, makikita natin as we go on sa ating pag-aaral, ginawa po nila itong bahay kalakalan, yung walang pagpapahalaga sa mga banal, di ba, na bagay. So kung ikaw ay nalulungkot, kung ang Panginoong Jesus ay nalulungkot at halos mamatay, di ba, sa tindi ng kanyang kalungkutan, napakaganda sana na meron siyang mga kaibigan, di ba, meron siyang mga kasama. Normal kasi sa tao yun na kapag ikaw ay nalulungkot, you wanted somebody, di ba, to talk to share your paulit-ulit na problema, di ba? So, ang sakit-sakit lang sa dibdib, di ba, yung hirap na hirap ka na, pero yung mga kasama mo, di ba, gaan na gaan doon sa problemang dinadala mo. And they don't even put, di ba, yung any finger, di ba, sa pagtulong, So, itong mga disciples ba ay makakakitaan ng Panginoong Jesus ng suporta sa kanya pong pinagdadaanan. Sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay na dahil sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Sa pagpupuyat. Tayo sa pagpupuyat di ba? Tayo dito, pasado tayo, di ba, sa pagpupuyat. Pero habang nagpupuyat sana, itong mga disciples po na ito, ay katulad ng kanila pong naririnig, di ba, or narinig sa Panginoong Jesus, na mananalangin siya.
No? So mananalangin dapat din sila. No? For, bakit ba nanalangin ng isang tao? For supplication. No? For supplication. Kasi nalulungkot siya, di ba? And he wanted the intervention, di ba, ng Ama that will supply yung joy, that will supply yung strength, di ba? That will supply, that will make him again, no? yung magpapalakas sa kanya, di ba? Sa kanya pong kakaharapin. At isa sa mga nakita po natin dito, mga kapatid, na kapag tayo po ay nalulungkot, kapag tayo po ay may mga dinadala, no? Kapag tayo po ay nababagabag, kapag tayo po ay naghihirap, di ba, ng ating pong mga kalooban, isa sa mga makikita po natin na ginawa ng Panginoong Hesus ay nanalangin po siya. No? Nanalangin po siya. Walang ibang walang ibang makapagbibigay kasi, di ba, ng kagaanan sa isang tao maliban sa panalangin. Maliban sa panalangin, no? Maliban sa pagkonekta sa Diyos natin, no? Kasi nasubukan na natin, marami nang sumubok kung sila'y nalulungkot, nagiinom sila. Kung sila'y nalulungkot, nagdidisco sila. Di ba? Kung sila'y nalulungkot, alam mo yung kung paano ma-ease yung lungkot, pero instead na mawala yon, di ba, bumabalik at lalong nadadagdagan, di ba, yung kalungkutan ng tao. But once a person ay mananalangin, diba, sa tunay na Diyos, mag-iiba yung lahat. Masusuplayan siya, diba, ng power ng kalangitan sa lahat ng kanyang mga kailangan. Lumayo siya, sabi dito, verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Pwede naman sanang sama-sama na sila, but he preferred to be alone, diba, and commune with the Father. Lumayo siya kasi matindi yung kanyang kakaharapin, no? At ito yung kanyang sinabi, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. So he even requested the Father, ilayo yung kopa, yung suffering. Yung kopa, it signifies yung suffering, di ba, na kakaharapin po niya. No? He even requested the Father. Ganun po talaga ganun yung relasyon ng Ama. Kasi ng Ama sa anak at ng anak sa Ama, sapagkat ang Panginoong Hesus alam niya na kapag when He take itong suffering na ito na nakakaharapin po niya, mawawala siya saglit. Diba, sa presensya ng Ama. At ayaw po ng Lord yun, no? Ayaw niyang mawala kahit isang segundo lang o isang saglit sa presensya po ng Ama, no? He even requested, ilayo po ninyo. Ngunit, no, this is the total submission ng isang tao, diba, nang hihingi sa favor ng God. Na katulad ng Panginoong Hesus, humihingi po siya ng pabor, di ba, sa Ama. Sabi niya, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. What a heart, di ba, ang meron po ang Panginoong Hesus sa mga oras po na ito. Kung gusto mo, Ama, na magdaan ako sa suffering, no? Ayaw ko sana kasi mahirap Ayaw ko sanang pagdaanan yung problema na ito Kasi ayaw kong mawalay sa iyo. Ayaw ko sanang mahirapan. Di ba? Kasi po pwede naman yun na hindi na ako magdaan. Di ba, sa paghihirap ko na ito. Yun yung kalooban ko. Pero hindi yung kalooban ko ang siyang mangyari, kundi yung kalooban mo. At total submission, di ba, sa Ama. Sa panahon ng kanyang kalungkutan, sa panahon ng kanyang kabagabagan, sa panahon ng kanyang kahirapan, he totally submit his will and his life, di ba, to the Father. Verse 40, sabi niya dito, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Si Peter, si James, at saka si
si John. Sinabi niya sa kanila, magbantay kayo. Magbantay kayo, mananalangin ako. Magbantay kayo, magpupuyat tayo sa gabi na ito. Pero pagdating niya, nung pinuntahan niya itong mga alagad, kasi sa isang taong nalulungkot, mga kapatid, hindi yan mapakali. Sinabi sa ibang account na yung kalungkutan ng Lord, yung alam mo yun, yung sweat niya, yung pawis niya ay nagiging dugo na. Diba? Ganun po yung binabanggit ng ibang mga account. At hindi rin naman natin masisi itong mga disciples, di ba mga kapatid? Kasi nga, gabi na yon, pagod ang mga disciples sa maghapon na gawain. Pagod sila sa kanilang mga trabaho. Pagod sila sa paglalakad. Pagod sila sa pagmi-minister. Gabi na ito Magmamadaling araw na ito. No? At sa isang katawan na may kapaguran, inaantok yan, lalo na wala mang kuryente sa kapanahunan na yon. Siguro may mga may mga ilaw-ilaw sila. Talagang napaka yung serenity, 'di ba, yung silence ng kapaligiran, yung ganda, 'di ba, ng lugar. It is a garden. Alam mo 'yun, napakasarap matulog. 'Di ba? Napakasarap ipahinga yung katawan after ng maghapong pagtatrabaho, no? After ng maghapong pagtatrabaho, no? At sabi dito, natutulog po yung mga tatlong alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila na magpupuyat tayo, pero alam mo yun, hindi mo talaga mapigil yung antok mo, yung antok nila, kasi mga pagod ang mga disciples, no? At sabi ni Jesus, sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ko kahit isang oras man lamang? Talaga bang hindi kayo makapagpuyat? No? Kahit isang oras man lamang. Sabi niya dito kay Peter, no? Magbantay kayo at manalangin. Sabi niya, upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang espiritu ay malakas or nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So very familiar, 'di ba, sa atin yung mga katagang ito, 'di ba, ng ating Panginoon, no? Very willing ang mga disciples. They love the Lord. They love the Lord. They already spend their time, their life to God, to this Lord. Diba? To Jesus. For the period of 3 years, kasama nila ang Lord. Na-witness po nila yung lahat ng mga miracles and wonders, diba, na ginawa ng Panginoon. And they really love the Lord. They really love the Lord. Lamang, sa oras na ito, mga pagod po sila, diba? Kung kaya't nakatulog po sila. Pero patuloy na pinapaalala sa kanila ng Panginoon na magbantay kayo, magpuyat, manalangin, upang hindi sila madaig sa tukso, no? Upang huwag kayong magsipasok, sabi niya, sa tukso, no? 42, muli siyang lumayo. Napakasarap sana na pagbalik ng Panginoong Jesus, ang mga disciples po na ito ay gising, nananalangin for themselves, diba, nagpapalakas din, dahil sinabi na nga sa kanila, diba, na may pagdadaanan po sila sa oras na yon or sa gabi po na iyon, no? 41, magbantay kayo, sabi dito, muli siyang lumayo, 42, at nanalangin. Ama ko, kung hindi po, pangalawang beses, kung hindi po maaring maalis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, hindi talaga, si Jesus hindi siya panatag, no, sa mga oras po na iyon, no. Grabe lang talaga yung kanyang suffering, no, na pare-parehas po yung kanyang ipinapanalangin na, Lord, kung walang ibang way,
Di ba? Sige, iinumin ko yung kopa na ito, no? Mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila. Sabi dito, sapagkat sila ay antok na antok. Di ba? Antok sila. No? Antok na antok. No? Sabi siguro nila, no? Si Jesus naman, kaya na niya yan. Diba, pinapanalangin naman tayo ni Jesus, kaya na niya yan, di ba na mag-isa. Pero for that moment, for that moment, Jesus wanted, di ba na, sana maging sila, di ba, ay nananalangin at nagpupuyat, di ba na, nakasama niya. 44, iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin. At iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin. 3 beses, no? 3 beses, pero hindi pa rin po sila nagising. No? Ginising pa sila, di ba, ng Lord. 47, nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. Laging ito yung connection ni Judas every time na ipinapakilala po siya ng scripture. Kabilang sa 12. Hindi sinabi, isa siyang alagad ni Jesus. Kundi nakabilang siya doon sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin nyo. Akalain mo ito, no? Grabe lang talaga yung wasted opportunity na meron itong si Judas. Una-una sa lahat, ipinagbili niya ang Panginoong Jesus for 30 pieces of silver. At ngayon naman, as a sign, dito po sa mga kasama niyang huhuli sa Panginoong Jesus, sabi niya, magbibigay siya ng halik. Abay, napaka-precious ng halik, mga kapatid. Hindi mo ito basta-basta ibinibigay sa hindi mo kakilalang tao. Ang halik ay nagsisignify, di ba, ng connection, ng relationship. Ng relationship doon sa taong hahalikan mo. Nasubukan na ba ninyong umalik ng hindi nyo kakilala? Minsan dito sa akin, nung naglalakad pa ako sa mga streets ng Hadar, meron lang yung biglang humalik sa akin. Hindi ka panatag, di ba? Kasi hindi mo naman kilala yung taong ito. Bakit kanya hinahalikan? Yung pala may kamukha ako. Di ba? At kinukumusta na yung mga taong hindi ko kakilala. No? Pero dito, mga kapatid, itong traitor na ito na si Judas, kilala niya kung sino yung kanyang hahalikan. No? Grabe lang talaga yung kanyang pagka-hypocrite. No? Na magagawa, inano mo na tong tao na to eh. Kumbaga, pinagtaksilan mo na eh. Tapos, parang kaibigan mo ito eh. Kaibigan mo eh. Di ba? Kasama mo ito for the period of 3 years. Tapos gusto mo pang halikan after ng betrayal. Di ba? Napaka-hypocrite naman ng bagay na yon. Kaya minsan kahit yung enemy mo, halik na halik, tapos meron palang deep inside, di ba na, galit ka pala doon, tapos kunyari, beso. Hypocrite. Di ba? Napaka-hypocrite. Sabi dito, nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, guro. Di ba? Sa kahinalikan. Grabing na to, no? Grabing ugali nito. Diba? Grabing kapalmukha talaga nito, no? Itong si Judas. He even betrayed a person na wala namang kasalanan. Alam niya yun eh.
But because of his greed, because of his greed, in-expose siya doon sa kanyang greed. Nakita po natin na ganito po yung kanyang ginawa sa Panginoong Jesus. So from the life of Judas itself, mga kapatid, we can identify who is the false disciple. They will be characterized by greed. Mas mahal nila ang pera, mas mahal nila yung makukuha nila, mas mahal nila yung mga material things kaysa sa Panginoon. At hindi lang yon. These people, yung mga false disciples na katulad po ni Jesus, they are living in deceit. Mapanloko po sila. Diba? Mapanlin lang. Akala mo totoo, hindi pala. Akala mo naglilingkod, hindi pala. Gusto lang ma-impress si sister. Okay, ma-impress si brother. May mga ganun, parang young people lang tayo sa mga oras na ito. And these people, mga false disciples, mga kapatid, through the life of Judas, we can see and we can say that they are hypocrites. Kapanlin lang, deceitful, greedy. Sila po yung mga false disciples. No? We can identify them. Sinabi ni Jesus sa kanya ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, kay Judas, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo, at siya'y nilapitan nila at dinakip. Betrayal, no? Yung kiss of betrayal. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Alam natin kung sino siya. Hindi binanggit dito ni Matthew, pero binanggit sa ibang account. Sino po yung tumaga? Si Peter. Si Peter. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Kung ikaw ay si Peter, galit siya sa oras na ito eh. He wanted to defend the Lord. Actually, hindi yung tainga ang puntirya niya. Paano, di ba? Paano pupuntiryahin yung tainga? Tagpasin ko lang yung tainga nito. Ang puntirya talaga ni Peter yung liig. Pero napunta po yung kanyang sword sa tainga ni Marcos. No? Yung pangalan po ng kanyang tinaga. Tinaga. At ano yung gagawin? Tama lang naman, ay pagtanggol niya ang Lord sa mga oras na iyon. No? Pero sinabi sa kanya ni Jesus, verse 52, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Bakit ganun po yung response nitong si Peter sa mga oras na iyon? Kasi nga hindi siya nanalangin. Hindi siya, alam mo yun, unprepared siya sa scenario po na iyon. Unprepared siya. Alam mo yun, biglang nabulag ka, tapos may mga tao na, tapos may mga dalang tabak. Diba? He wanted to use his force. He wanted to use his body, 'di ba, para may pagtanggol ang Panginoon, no? At ang resulta ng hindi nananalangin, mga kapatid, unprepared sila in every situation, na katulad ni Peter. So whatever comes, unprepared po sila. Hindi sila nakahanda. Kaya ang resulta po ng hindi nila paghahanda, itong impulsiveness, yung bigla-bigla na lang silang bigla-bigla na lang silang magdedesisyon, bigla-bigla na lang silang gagawa, bigla na lang silang makikipaglaban. No? Impulsiveness. At ang resulta rin ng hindi pananalangin at hindi paghahanda sa oras ng kagipitan at sa oras ng problema, ay makikita po natin, maire-reflect, di ba, yung carnality ng ang mga disciples na ito, no? Sapagkat hindi sila naniwala sa sinasabi ng Lord, no? At sabi, balik mo yung tabak sa lalagyan, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Tama naman si Lord, di ba? Kasi kung pinatay mo yung utusan ng pinakapunong pare, mataas ito na katungkulan, syempre yung mga kasama ng pinakapunong pare,
papatayin ka din. Diba? May mga dala din silang mga tabak, pero makita po natin na ito po yung binanggit ng Panginoong Hesus dito po kay Peter. At 53, sabi niya, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan padadalhan niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel. Yung isang anghel na nga lang, nakamatay siya ng 180,000, di ba, na mga Syrian soldiers. No, sa kapanahon yung pinag-aaralan po natin. Isang angel lang po yun. Ito, isang batalyon. Di ba, sabi dito, 12 batalyon. Walang-wala itong mga dala ni Judas. Ang dala lang ay mga pamalo, di ba, at mga yung mga sword. Ngunit, sabi niya, papaano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat na mangyari. Unprepared ang mga disciples, di ba? Kaya sila nagre-react with impulsiveness, no? Sapagkat napaka-carnal, di ba, ng kanilang mga puso. Hindi nila tinake ito, no, sa yung totoo, di ba, sa kanilang puso ang lahat ng mga sinasabi sa kanila, di ba, ng Panginoon. At makita po natin na ito po yung resulta. Hindi sila consistent doon po sa kanilang pagsunod sa Lord. At sabi nito, pagkatapos hindi sila naniniwala eh. Sabi ni Jesus, magmula pa nung naglalakad pa sila, pupunta tayo sa Jerusalem, doon ay ipapako ang anak ng tao, di ba, itong gabi na ito, iiwan ninyo ako lahat. Pero hindi nila yun pinakinggan. Hindi nila pinakinggan, no? Kaya, makita po natin, 55, sabi dito, pagkatapos sinabi niya sa mga taong, ako ba'y tulisan na naparito kayong may tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad, katulad ng binanggit ng Panginoon, at iniwan siyang mag-isa. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Mga kapatid, iiwan din ba ninyo ang Panginoon na ito? Matapos na ialay po niya yung kanyang buhay, kayo din ba ay aalis at maglilingkod sa mundo? O mananatili kayo? Diba? O mananatili tayo sa Panginoon? Mananatili tayo na maglilingkod sa gitna man, diba, ng kahirapan, sa gitna man ng problema. Malaki po yung inihanda ng Lord, diba, para sa atin. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Let us pray. Ama, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa oras na ito. Salamat sa inyong mga salita, O God. At nakita po namin, O Diyos, ang klase ng mga disciples sa oras po na ito ng pagdadalamhati, ng kalungkutan, O God, ng aming Panginoong Jesus sa garden ng Gethsemane. At maging sa oras na ito, O Diyos, alam din po namin, Panginoon, kung ano po yung mga kalungkutan sa mga oras na ito, nakikita po ninyo sa mundo na kinagagalawan po namin. Alam din po ninyo ang pagsalansang, O Diyos, ang mga kasalanan, O God, ng mga tao, O Diyos, sa mundong ito na kinabibilangan po namin. And even as, Lord, ay may mga ganito din pong mga sorrow, O God, yung kalungkutan, O Diyos, na yung mga tao ay mas pinipili po nila, Panginoon, yung nakararami ay mas pinipili po nila na mag-disobey, Panginoon, sa inyo. But as we see, Lord, yung inyo pong suffering, yung inyo pong love, yung inyo pong mercy, yung inyo pong grace, O God, ay pinakita maging sa mga oras na ito sa amin,
sa pamamagitan ng inyong mga salita. Tulungan po ninyo kami at bigyan palagi, O God, ng kalakasan na magpatuloy, O Diyos, sa amin pong paglakad, O God, sa inyo. At madakila, Panginoon, ang inyong pangalan, O God, sa pamamagitan ng buhay, O Diyos, at ministry na inyong pinagkatiwala, Panginoon, sa amin. Bless your word, O God, and bless every ear na nakarinig po, Panginoon, ang mensaheng ito. Dalangin po namin ang bawat isa po sa amin pagsasabing, hindi kami aalis, Lord, sa piling mo. Mananatili kami at magpapatuloy hanggang wakas. Sa pangalan ni Jesus, inihiling po namin ito. Amen.